I can do, we can do, you can do all things in Him, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kinakalan ng buhay na ito, malakas ka physical, malakas ka spiritual. Kinakailangan balance ang katawan mo. Nang tinanggap mo si Jesus, ito ang nagbalanse sa iyong sarili. Mayroong kang good life at totoong buhay. Amen? Hallelujah. So, in verse 13, I can do all things through Him who strengthens me. Hallelujah. Bakit? Ang kailangan lang natin, mga kapatid, hindi tayo basta na lang mananampalataya. Ang kailangan natin ay right connection to God through Jesus Christ, our Lord and Savior. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, apart from me, iisa sila ng Diyos. John 10:30, I and the Father are one. Kinakailangan right connection kay Jesus, sa Panginoong Jesus, para makadikit ka sa Ama, para makarating ka sa Ama, para marinig ka ng Ama. Right connection. Ano ang right connection na yun? Sinasabi dito sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. Tayong nananampalataya ay branches. Si Jesus ang vine, siya ang puno. Kinakailangan ang branches ay nakakonekta sa vine. Kung hindi, malalanta ka. Good for nothing. Wala ka. Wala kang mapapala. Ito ang mga taong walang koneksyon sa Panginoong Jesus. Jesus ng Jesus, pero hindi pinamumuhay ang salita ni Jesus. Ito ang mga taong matutuyo, mawawala. Kinakailangan right connection. Sabi ng Panginoon Diyos sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit. Because apart from me, you can do nothing. Tingnan mo, mamumunga ka lang, magiging masagana ka. Anong klaseng buhay? Mamumunga ka at magiging masagana ka. Anong klaseng buhay? Buhay na masaya, masagana. Buhay na may contentment sa Panginoong Jesucristo lamang. Bakit? May right connection ka sa Kanya. Sabi dito sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you. Nakita natin, kung ikaw ay may connection sa Panginoong Jesus at ang salita ng Diyos ay ipinamumuhay mo, abide in you. Ibig sabihin, pinag-aaralan mo at pinamumuhay mo. Ano sabi dito? If you abide in me, John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Tingnan mo. Kahit anong magustuhan mo according sa will of God, hingin mo sa Panginoon Diyos. At sabi dito, it will be done for you. Gagawin ng Diyos sa iyo. So, anong problema mo? Kung wala ang Panginoong Jesus sa iyo, wala ang salita, wala kang mapapala, wala kang makiklaim. Kahit ano, wala ka talaga. Kahit mayroon ka dito sa physical na mundo, spiritual, wala ka. Ang patutunguhan ng tao, kahit anong haba o iksi ng buhay ng tao, kung wala ang Panginoong Jesus, destruction. Ibig sabihin, hindi ka ligtas. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus, na pagharap mo sa Kanya, He is the only judge. Kasi, ang Ama ay nasa sa Kanya, siya ay nasa sa Ama. Pero siya ang hahatol. I never knew you. Lord, nagpipreach ako, nagtiteach ako sa lupa. I never knew you. Lord, mataas na opisyal ako ng isang simbahan. I never knew you. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Go to your destination. At alam mo na kung saan napupunta mo. Ang Diyos ay fair na Diyos. He is a great God. Wala siyang pinipili, wala siyang kinikilingan. Ang tinitingnan ng Diyos, nang ikaw ay nasa lupa, ang puso mo. Ang intensyon ng puso mo, ang intensyon ng kaisipan mo. Ikaw ba ay tapat? Ikaw ba ay faithful sa Diyos sa magitan ng Panginoong Jesucristo? Kapatid. Sinasabi dito sa Philippians 4:10-13, ang Diyos lamang ang kailangan natin sa ating buhay. Sabi dito, I can do all things to Him only. Wala kang magagawa sa buhay mo.
malibang ang Panginoong Jesus ay sumasa iyo. Walang mangyayari sa buhay mo. Kaya kapatid, ito ang lesson sa araw na ito sa Philippians 4:10 chapter 4 verse 10 to 13. Kinakailangan natin ang Panginoong Jesus, kinakailangan natin ang Diyos, kinakailangan natin ng selyo ng Espiritu Santo. Tatlong persona ng Diyos sa isang Diyos. Maniwala tayo, tanggapin natin, at magpatuloy tayong mabuhay mga kapatid sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Sabi dito, sabi ng Biblia, gawin mo ito at ikaw ay mabubuhay. Ito ang totoong buhay. Ang magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. In Jesus' name, Amen.